Naku Luka Doncic, ramdam na ang playoff atmosphere, na hirapan daw sila kanina. Pero bago yan, veteranong forward na si PJ Tucker, binigyan na ng standard contract ng New York Knicks. Ito nga ay nasa 2 taong kontrata na kung saan ay may player option ang ika2 taon nito. Alam naman natin na bago bigyan ng bagong kontrata itong si PJ Tucker ng New York Knicks, ay una na muna itong binigyan ng kanilang kupunan ng 10-day contract. Ito ay kahit limitado nga lang sa 2 minuto ang paglalaro niya sa bawat laro. Kaya naman ito kinuha ng New York Knicks ay para mas lumalim pa ang kanilang lineup, especially na sa kanilang front court. Maganda kasi itong si PJ Tucker gamitin lalo na kung gagamit ang kanilang kupunan ng small ball lineup. Lalo at kilala nga itong si PJ Tucker na naglalaro bilang sentro paminsan-minsan. Ang kagandahan pa kay PJ Tucker, bagamat limitado ang nagagawa niya sa opensa bukod sa kanyang mga corner 3-pointers, ay malaking bagay din ito para mas mapalakas pa ng New York Knicks ang kanilang depensa. Na kung matatandaan ay noong 2021 NBA Finals, ay naging bahagi si PJ Tucker sa kupunan ng Milwaukee Bucks sa kanilang championship run. Kaya malaking bagay ang championship experience nito para sa New York Knicks. Samantalang may nangunguna na para sa Defensive Player of the Year. Ito nga ay ang guard ng Atlanta Hawks na si Dyson Daniels. Kilala nga ito sa ngayon sa bansag na Great Barrier Reef dahil sa kanyang husay sa depensa at pag-agaw ng bola, na kung saan ay nangunguna ito sa liga pagdating sa steals at deflection, na nagpapakita sa kanya ng husay sa pag-agaw ng bola at pag-antala sa opensa ng kalaban. Nasa naging laban nga nila sa Milwaukee Bucks ay 5 steals ang nagawa dito ni Dyson Daniels. Kaya naman ay meron na itong total na 213 steals. Nabukod naman sa steals ay nangunguna rin si Dyson Daniels sa NBA pagdating sa combine na steals at blocks ngayong season, na meron na nga itong 229 at nagawa na nga nitong malampasan si Victor Wembanyama. Dahil sa mga ginagawa ni Dyson Daniels ay nahahalin tulad tuloy ito sa mga Hall of Famers na sila Scottie Pippen at Michael Jordan dahil sa husay nito sa depensa. Pinaniniwalaan din na itong si Dyson Daniels ang pinakamalaki ang chance na manalo ng Defensive Player of the Year ngayong season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pambihirang husay sa pag-agaw ng bola ni Dyson Daniels? Samantalang Luka Doncic may inamin patungkol sa pag-e-struggle ng kanilang Big 3 kanina laban sa Houston Rockets, matapos nga ang panalo ng Lakers sa score na 140-98 laban sa Lakers. Ay inamin nga ni Luka Doncic sa kanyang naging post-game interview, na ang laro daw nila kanina ang pinakamahina nilang trio. Ito nga ang mga sinabi ni Luka. Ayon pa dito ay sa tingin niya daw ito ang pinakamasamang laro nila bilang trio. Pero maganda naman daw ang naging pagpasa nila ng bola. Lalo at lahat naman daw ay nakakatanggap ng tira nila. Katulad na lang daw ng mga pick and roll at pick and pop, lahat daw ay nakakasali. At ganun daw nilang gusto maglaro ayon pa kay Luka. Dagdag pa nito mga idol ay bago pa man daw ang laban nila sa Rockets kanina, ay sinabi na daw nila na para na daw itong laban sa playoffs at ganun na nga daw ang nangyari. Lalo at matindi nga daw ang naging pisikalan ng laro pero lumaban daw sila. Ang focus nga daw ng Lakers ay maglaro ng game by game. Hindi daw iniisip masyado ng Lakers ang kanilang hinaharap. Bawat laban nga daw ay magiging hamon at susubukan nilang manalo sa bawat isa. Samantalang ibinahagi din ni Luka Doncic ang mga sinabi niya kanina kay Dorian Finney-Smith. Sinabihan niya nga daw si DFS na dapat siyang tumira ng mas madalas. Lalo at ilang beses nga daw itong malayang nakaposisyon. Pero hindi daw ito tumira, kaya yun daw ang sinabi ni Luka Doncic dito kay Dorian Finney-Smith. Kaya dahil dito ay nakagawa si Dorian Finney-Smith sa kabuuan ng laro ng 6 na 3-pointers kahalin tulad ng nagawa ni Gabe Vincent na meron ding tag 20 points ang dalawang players. Pero ang trio nila LeBron, Luka at Reeves ay meron lang 48 points. Ang pinakamaliit na nagawa ng tatlo kapag magkakasama sila sa loob ng court na maglaro ngayong season. Kaya ramdam na talaga mga idol ang playoff atmosphere sa NBA dahil sa mas tumitinding depensa ng bawat kupunan. Dahil naman sa panalo na ito ng Lakers laban sa Houston Rockets, ay nasa pang-apat pa rin sila sa Western Conference na may record na 46 wins at 29 losses. Sunod naman na makakalaban ng Lakers ay ang Golden State Warriors sa April 4. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?